naitanong ko na yan sa insurance claim. Then papalitan nila ng bago. So pakita natin yung mga sinasabi ko, no. Ito yung dagta. See? So yan yung mga tama niya. Saka foot peg natin meron din. Tapos ito nga yung leg trim. So yeah. What's up YouTube fam? Grabe init. Kumusta naman kayo guys? Medyo matagal-tagal ulit tayo bago nakapag-vlog. Hindi natin magawa regularly, no? Gawa ng sobrang busy tayo sa mga errands natin. Kumusta naman? Grabe init, no? Ito natin pinaka mainit na summer sa naaalala ko. Kaya sa mga tropa natin dyan, stay hydrated guys. Wala naman sana lakad, kaya lang pahinga sana sa bahay. Kaya lang yan, kailangan ko lang maghatid ng pagkain dito kay dad. Kasi nag-request siya ng something na may sabaw. Naganap ako doon sa bandang nagpas doon sa amin, may karinderya daw na masarap. So I went there, tried to look for this karinderya. Wala naman akong nakita. So ginawa ko, bumalik ako ng bahay and nagluto na lang ako ng Shanghai. Sabi niya okay na daw yun, mamaya na lang yung sabaw. Yun nga, going back. Naghatid tayo ng pagkain ni Airpat kasi isa yung Shanghai sa mga kinikrave niya simula nung after the operation that he had. So pinapalakas natin siya, kaya mga cravings niya sinusunod natin. Tapos ayun, sasunduin ko din yung bunso ko sa school niya. Medyo matagal-tagal na nagre-request ng ride ko. Hindi ko lang siya madala-dala somewhere kasi ayun nga, medyo busy. And nag-promise na lang ako na sabi ko one day susunduin ko siya sa school para makakasya siya sa akin going home. So yun ang itinerary or plano natin for today. May checkpoint pa. Hindi nyo natatanong guys, wala pa rin talaga, wala pa tayong papers ni Pigo. Hindi pa dumarating yung ORCR ko. That's one more reason ko ba't di ko siya masyadong nilalabas-labas ngayon, kasi lately ang daming mga checkpoints sa mga kalsada. So ayun, huwag nyong gagayain yun guys. Kahit anong idahilan nyo or kahit anong reason nyo, no papers, no travel talaga, diba? Langasan ng loob na lang. Tsaka kung kailangan, siguro mapagbibigyan ka naman kung kailangan mo talaga lumabas, madadaan sa pakiusap, no? Stop tayo saglit kasi malilate tayo. Tawagan ko muna siya. Ganda talaga dito, aeroplano ng Air Force, tayo hindi sumasagot. Okay, let's ride. Habulin natin. So yun na nga, haba ng introduction ko, no? Alam ko naman na the reason why you click on the video, kasi nga sa title natin na may nangyaring yung minor incident kay Pigo. Yun dun sa video ko na in-upload na nag-quick tambike kami nung mga tropang naka-Vespa din tsaka Panarea. Nung gabing yun, bago kami maghiwa-hiwalay, bago kami umuwi, nagkaroon tayo ng minor accident. Bumagsak si Pigo. So ayan, nagkaroon siya ng mga scratches sa gilid. Tapos yung brake lever ko, hindi naman siya napali, pero na-bent. So baluktot na siya. Ilang araw ko din na
ni ES na ganun siya, ginagamit ko ng ganun yung tsura niya. Kaya wala tayong gagawa eh, ganun talaga nangyayari. And you know, masakit lang to kasi nga wala pang ano no, halos mag-go 1 month pa lang si Pigo noong mga time na yun. Tapos saka hindi lang yun yung nangyari. Napakakulay talaga ng Marso natin. Before nung minor incident na yon na bumagsak si Pigo, eh ano naman, sa hospital nung pinick up ko si dad, ako kasi nag-drive ng kotse na iniwan namin dyan. So I had to leave Pigo sa parking lot ng mga motorcycles. And then wala eh, doon lang kasi talaga yung area ng parking ng motorcycle, and medyo mapuno doon. Sinasabi nila mas maganda nga daw kasi malilim, ganyan. Pagbalik ko puro patak ng 3-sap or dagta yung motor. Tapos tinanggal ko siyang, tinry ko i-wash, tapos punasan, natanggal ko yung iba, but merong naiwan sa harapan. Although hindi naman siya sobrang visible unless you know where to look, and kung talagang tititigan nyo. Pero yun nga, kasi nakakairita. Medyo nasanay naman na ako, pero wala eh. Yun yung mga pangyayari sa atin, yung mga ganap sa atin lately dito kay Pigo. Mamaya pakita ko sa inyo pagbaba ko ng motor. Papakita ko sa inyo yung sinasabi ko mga gas or scratches niya sa gilid, yung mga tama niya nang bumagsak. So we have to go to the tutor now na. So it's gonna be a short ride for you then. I don't know, you want to like stop somewhere? Don't go there, may pupo. You wanna go somewhere? Here. Why is so traffic? Because they're picking up those children. Dad, your feet. It's broken. Yeah. You know how? I can't reach it. Your bag's in my chest. My bad. Yeah. Just push it outwards. Really? Yeah. Use your yo, there you go. Oh, I thought you were. Oh my god. Alright, let's go. Yep. You forgot how to angkas? Where can we get Slurpee? There's like a for the people. Okay. Do they have Slurpee? Walang Slurpee. So nag-root beer na lang siya. So pakita natin yung mga sinasabi ko, no. Ito yung dagta. See? Pangit. Then ito yung bagong brake levers natin. Nag-bent na yung luma eh. So ito yung mga scratches. There, tapos merong same ng ganyan dito sa baba. Tapos ayan. Bye-bye! Let's go. So kung hindi ko masyado na ipakita kanina, ayan, pwede nyo tignan ulit. Yan, di ba? So yan yung mga tama niya. Taka yung foot peg natin meron din. Tapos ito nga yung leg trim. So yeah, I still consider it minor kasi walang nasirang fairings or walang mayupi or what not. Para sa akin minor pa din naman siya. Pero nakakatawa nung time na nangyari yan. Gulat na gulat yung mga kasama ko eh. Like, oh shit. hindi maipinta yung mga mukha nila eh, no? But yeah, it happens. So charge it to experience. But ayun, so ang naging resolution ko pala dyan is ayun nga, nagpalit na ako ng brake levers ko.
Pero for the paint job, saka itong sa leg trim, naitanong ko na yan sa insurance claim. And then papalitan nila ng bago. Tapos sa paint job, magpapasa lang ako ng quotation ng dalawang shop na gusto kong magtatrabaho na itong ano. Tapos I guess i-approve nila or something, I don't know. So yeah, yun. Mag-claim tayo ng insurance for this. So yun ang magiging resolution natin. And next time, just try na, you know, mag-ingat lagi. Be alert and ano ba? Stay alert and presence of mind. So yeah, end na natin yung vlog natin dito guys. Salamat sa pagsama sa akin, no? Sa munting araw na to. Munti! So yeah, ano lang, quick vlog lang talaga tayo. And feeling ko nga baka hindi na quick to eh. Medyo napahaba-haba na din yung kwento natin. So I'll keep you posted guys kung ano mangyayari kapag na yung process ng insurance, etc. etc. Alam ko may mga viewers tayo dyan na ano, no, na gustong malaman kung paano. So yeah, sama natin yan. So again guys, till next time. And sa mga casual rider natin dyan na nasa kalsada or laging nasa kalsada, stay safe and ride safe. Thank you guys, thank you for watching.